Viral ang panghuli sa isang motorista dahil walang nakalagay na not for hire sa kanyang pick-up. Pag-amin ng MMDA, mali ang kanilang enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Yeah, so inuhuli niya ako kasi ano ang violation ka, Brad? Not for hire. Not for hire daw. Nagtalo ang enforcer at driver ng pickup sa bahagi ng C3 Road sa Quezon City. Sinita ng enforcer ang driver dahil wala raw itong sticker na not for hire kahit may karga ang sasakyan, bagay na pinalagan ng motorista. So aanihin ko etong bed na to kung hindi ko pala pwedeng kargahan. Pero nanindigan ng enforcer na may violation ng motorista. Hindi raw dapat ginagamit sa negosyo ang pribadong sasakyan. Wala naman ganyan. Sa business yan. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ginagamit ko sa business? Sabi pa ng enforcer, may karga na uling ang pick-up. Pero giit ng driver, pampribado lang ang gamit ng kanyang sasakyan. Sigurado ka uling? Sigurado ka uling, ha? O sige, buksan mo. O, buksan mo. O, ano? Nasaan ang uling? Sabi mo uling. Ngayon, junk shop. Sa kabila ng pagpalag ng driver, tiniketan pa rin ng enforcer ang motorista. Napanood din ng MMDA ang viral video na yan na may higit 1 milyong views na. Sa isang press conference, nilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi paglabag ang kawalan ng not for hire markings. Pero hindi raw otorisado ang enforcer na manita ng mga sasakyang may karga. Ang violation po niyan, hindi po not for hire. Ang violation po ay kolorong. Hindi lamang po siguro nakikinig yung aming enforcer noong pong itinuro ito sa kanya, kaya hindi niya po maipaliwanag kung ano po yung violation. We will admit, mali po yung aming enforcer. Bagamat hindi valid ang paninikat ng enforcer, napag-alaman ng MMDA na kolorum nga ang sinitang driver ng pick-up. Hinahanap siya ngayon. Kasalukuyan namang suspendido ang traffic enforcer sa video dahil naman niya sa kinakaharap niyang hiwalay na reklamo ng pangungutong. Nakipag-ugnayan daw sa kanila ang motoristang nabiktima umano ng enforcer nang makita ang viral video. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.